At patungkol tayo dito sa nangyaring draw para sa FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Matatandaang si Gilas Pilipinas Deputy Coach Sean Chambers ang naatasang dumalo sa 20th FIBA International Basketball Federation World Cup 2027 Qualifier draw sa Al-Hassam sa Doha, Qatar. At batay sa report, lahat pala ng 16 na lalahok sa 31st FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia ay sasabak sa World Cup Qualifiers na siyang magsisimula sa paparating na November at matatapos sa Marso 2027. So sa nangyaring draw, inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP ang resulta ng nangyaring draw na kung saan babangga po ang ating national team. Nagilas Pilipinas sa Group A sa mga bansang gaya ng Australia, New Zealand at Guam. So kung titingnan natin guys, first window pa lang ang bibigat na ng makakabangga ng Gilas national team dahil Australia at New Zealand. Yan eh. So hindi naman natin minamaliit ang national team. Kumbaga, talagang malalakas din talaga itong mga bansang ito. Kumbaga, dadaan lang talaga tayo sa butas ng karayom dito kung tayo'y mananalo. Pero magandang maging motibasyon dito dahil ang isa na gawin ng Gilas ay yung pagtalo nila noon sa Latvia. Isipin na lang nila kung kinaya nga nila noon ng Latvia walang imposible na kaya rin nilang talunin yung mga gaya ng powerhouse team na national team ng tulad nito, Australia and New Zealand. Sama na rin dyan yung Guam. Pero syempre, hindi rin dapat maliitin yung Guam. Mahuhusay at malalaki rin talaga ang mga ito. At isa pa nga pala po sa player ng national team ng Guam na ito isang kababayan natin na si Jericho Cruz na kasalukuyang naglalaro sa PBA para sa team ng San Miguel Beermen. So mabalik tayo sa patungkol sa bracket na ito. The top 3 teams of Group A will then cross over with the top 3 teams of Group C na kung saan nandito ang team ng Iran, Jordan, Syria at Iraq na siyang possible nga po makakabangga o makakatapat ng ating Gilas Pilipinas national team kung sila'y umabante at makapasok sa top 3. At dito tayo sa patungkol sa pagbabago or nabago sa rotation ng Barangay Ginebra dahil sa pagkakadagdag nga po sa regular rotation sa team ni Jason David. So ilang taon din nga po bago nakuha ni Jason David yung tiwala nitong si Coach Tim Cone. At ngayon ito na, kasama na talaga siya sa rotation ng Ginebra na kung saan di naman niya sinasayang yung opportunity na binibigay sa kanya na kung saan makikita mo yung sipag lalo na sa depensa at kitang-kita mo din ngayon yung mas tumaas nga po yung kanyang kumpiyansa. Kaya naman nagbunga rin talaga yung sakripisyo ng pagsisipag niya sa ensayo at tiyaga na siyang naging dahilan din ng pagkuha ng loob nitong si Coach Tim Cone. Kung matatandaan nyo sa sinabi noon ni Coach Tim, hindi na siya nagulat nung magpasiklab sa regular game itong si Jason David dahil ito'y nakikita na niya sa ensayo pa lang ng Ginebra. Reynam Batak injured after scary camera collision. So batay sa report, nagkaroon ito ng groin injury kontra Meralco. Sabi nga ni Coach Chot Reyes, malaking bahagi si Ray ng team kaya malaking challenge kung hindi siya makakalaro sa susunod na game. Sa kabila ng injury scare, full support ang team at umaasa silang mabilis itong magre-recover para sa kanilang laban nga po sa May 21. So biruin mo kung hindi makakapaglaro si Reynam Batak sa mga susunod na game, malaki ang mawawala sa kanila. Biruin mo isang final MVP nung nakaraang conference na siyang maaasahan sa team. Nakasalukuyan nga pong nag-average ng 12.17 points per game, 3.33 rebounds per game, and 3.67 assists per game. So sana, tulad ng iniisip ng kampo ng TNT, hindi serious yung groin injury na to na natamo. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.